Ano yung sinabi mo dati, Senator De Lima, na maraming nagmamahal sa'yo? Sandali pa lang na binigay yung cellphone number mo yun. 2,000 kaagad na hate messages ang nakuha mo. Paano mo masasabi ngayon na mahal ka ng taong bayan? Kung ang mga tao ba naniniwala na hindi ka gumawa ng kalokohan nung panahon ni Abnoynoy, naka-receive ka ng ganyang klaseng hate messages, 'di ba? Mga tao galit na sa'yo. Meron po akong na-receive na feed ngayong umaga. Ito po yung dito papunta yan eh. Kung talagang mapansin ni Senator De Lima na wala na siyang pupuntahan at wala na siyang magagawa para ma-save ang sarili niya, sasakayan ng wheelchair para maawa na naman ng taong bayan sa kanya. Tingnan nyo kung gaano kapal talaga ang mukha nito. Sinasabi na kay President Duterte na tumingin daw si President Duterte sa likod niya at huwag kalimutan na tao lang daw siya at hindi siya Diyos. Binabatikos na dito ang mga supporters ni President Duterte. Sinasabi niya, huwag raw natin ituring Diyos si President Duterte. Siguro sa pag-iisip nitong dilimaw na ito, si Aquino, si Abnoynoy, yun ang kanyang Diyos, yun ang sinambay niya. Kitang-kita naman sa Senate, sa committee hearing, halatang totoo sinasabi nila. Ang layo dun sa isang Senate hearing nung isang time, nung sa araw na naman na puro fake, no? Tingnan mo ang sarili mo. Sino ang sinasamba mo? Sinasamba mo ang pera. Sinasamba mo yung galing sa demonyo. Sipin mo, drug money. Ang daming mga Pilipinong nag-suffer dahil dyan. At ikaw pala nasa likod ng lahat ng ito. Ikaw ba? O yung dating amo mo na alam yung ginagawa mo? Dapat lahat kayong Liberal Party, imbestigahan at makulong. Yung tropa nyo talaga ang dahilan kung bakit ang oligarchy lumakas ng ganyan at nagkaroon ng lakas ng loob na talagang pagsamantalahan ng taong bayan. Kung saan talagang kitang-kita na sobra na talaga yung kawalangyaan na ginagawa ni Madam Senator, no? Kasi sa totoo lang, yung ganyang level ng kasinungalingan, hindi na dapat pinapatagal yan, 'di ba? So makikita natin sa nangyaring Senate hearing na umiral itong nakaraang linggo, grabe na talaga ang lokohan, 'di ba? Dapat hindi natin pabayaan na tumagal pa ito. Kung talagang merong kinalaman po si Senator De Lima dyan sa nangyari sa Bilibid, dapat managutan siya. Wag na makialam ang foreign media, wag nang patuloy na manira ang mga local media companies na imbis na mag-build up at mag-support sa ating kasalukuyang administrasyon, lalo lang naninira, lalo lang gumagawa ng mga balita na nakakasira sa ating Pangulo. So, kasama po sa mga post ko this week, ang dami ko pong mga mura, no? Marami po akong PI na binagsak sa wall ko. Pero kung isipin po natin, ngayon papunta na po tayo sa main topic ngayong gabi. Ang isang malaking problema po ng bayan natin ay hindi lang po ang gobyerno. Ang isang gusto ko pong i-point out, ang isang malaking problema po nating mga Pilipino ay tayong mga Pilipino mismo. Ang gusto ko pong talakayin dito, una yung pagkawalang disiplina natin, no? Marami po sa ating mga Pilipino ang walang disiplina. And makikita po natin itong problema na ito. Good evening, Abner, Grace, yung mga nanonood from iba't ibang parts ng Philippines, from CDO, and other parts of the world, no? From Spain, meron din. Wow, magandang gabi po. So, paano masosolve ng Pilipinas ang problema niya kahit na anong husay ng ating presidente, ang ating gobyerno, kung tayong mga Pilipino mismo ayaw nating magbago? Napaka-basic, guys. Yung tumatawid sa ilalim ng isang footbridge, okay? Madalas makikita, meron namang tamang tawiran, aakyat ka lang, tapos tatawid ka.
para walang naaabala ng mga sasakyan doon sa kalsada. Hindi magawa. Tumatawid mismo sa kalsada. So ngayon, lalong gumagrabe ang traffic. Kamo bakit? Meron lang ang footbridge eh, 'di ba? Para hindi na kailangan tumawid ng pedestrian mismo sa kalsada. Saan dumadaan yung tao? Dumadaan pa rin sa kalsada. Bakit? 'Di ba? Tapos ang sisisihin pag nasagasaan yung pedestrian, yung driver, 'di ba? Yan, sobrang basic niyan. Yung pagsunod lang sa tamang tawiran, hindi natin magawa. Okay? Itong nakaraang linggong ito, ilang beses muntik-muntikan. Aksidente. Bakit? Mga motorsiklo na pumipilit na mag-drive doon sa right side ng sasakyan na biglang sumisingit. Bakit? Bakit kailangan ganito tayo? Hindi kayang magbago ang isang bayan kapag aasahan natin ang gobyerno lang ang kikilos. Kailangan tayong mga tao mismo ang gagawa ng paraan para maging maayos ang ating bayan. Bukod sa pagkawalang disiplina ng karamihan ng mga Pilipino sa traffic, yung pagtapon ng basura. Ano ba yung pag may basura kayo, yung mga nakikinig sa akin nagtatapon ng basura kung saan-saan. May basura kayo, itapon nyo sa tama, 'di ba? Huwag niyo ituring na parang basurahan yung kalsada. 'Di ba? Pulutin nyo yung basura, huwag niyo itapon kung saan-saan. Kasi maraming Pilipino may ugali na pag may basura, balat ng candy, isatapon na lang sa sahig. Parang ang laki-laki ng basurahan na meron po kayo. Bakit po ganun? Tapos isisihin natin ng government na nagkakaroon ng baha, nagkakaroon ng daming basura. Eh tayo rin mga tao, hindi matigil yung pagtapon natin ng basura kung saan-saan. Eh bakit po ganyan? So we need to change that. We need to change that. Yung pangalawang problema ng mga Pilipino, wala po tayong malasakit. Wala po tayong malasakit sa kapwa natin. Tingnan nyo yung 3 huling pinost ko sa wall ko. May makikita kayo dyan isang Indian na nagtayo ng isang charity para tulungan yung kanyang mga kapwa Indian. Marami pong makikita na marami tinulungan itong Indian na ito doon sa video niya. Ang tanong ko po, bakit kaya sa daming mga sobrang yaman sa ating bayan, yung mga sobrang daming pera, bakit kaya wala sa kanila ang makagawa ng isang institusyon or isang charity institute na makakatulong sa ating mga sawing palad at mahihirap? Napakahirap ba sa ating mga Pilipino ang tumulong sa ating kapwa Pilipino? Nagtatanong lang po ako. Wala po akong pinapatamaan dyan, pero kung may tinatamaan, kung isa kang alam mong napakarami mong pera at wala ka nang magawa sa pera mo, bakit hindi mo na lang itulong yan sa mga mahihirap? Magandang gabi po, Miss Mary Ann, Ma'am Emba, Miss Mercedita, Sir Abner, Ma'am Lovely. Magandang gabi po sa inyo. Kasi alam niyo po ang nakakalungkot. Meron po akong mga kaibigan na sobrang yaman. Yung mga tipong sobrang yaman na kaya nilang bumili ng isang 10 million pesos na kotse na ganun-ganun lang. Parang wala lang yung 10 million pesos. And yet, itong mga ganitong level ng tao, hindi kayo maniwala, guys. Nagda-drugs po sila. Nagda-drugs po sila. As in, hardcore, diba? Magtataka ka sa ganyang karaming pera ng isang tao, ganyan dami mong pera, nagda-drugs. Bakit kaya? Minsan maiisip mo, siguro pag ganyan karaming pera mo, marami kang matutulungan, marami kang magagawa sa pera mo para maiangat ang mga taong bayan, no? I'm sure kung meron kang 10 million pesos para bumili ng kotse, meron ka naman siguro meron kang percentage doon na pwede namang itulong sa ibang tao, di ba? Good evening, Ma'am Josie. So, ito po, no, kulang po tayong mga Pilipino sa malasakit. Kulang po tayo sa
tuturing ng bawat isa sa atin ng isang parang way of compassion and kindness to each other. We lack that. So, yung bago ko po pinost ito, may nabanggit po ako na bakit kailangan natin ng martial law. Bago kayo magalit sa akin at yung mga Marcos, mga anti-Marcos na nakikinig sa akin, bago kayo magpadala ng napakadaming hate at saka angry messages, makinig muna sana bago kayo maghusga sa akin. Bakit martial law ang solusyon sa ating bayan? Kasi para sa ating mga Pilipino, dalawang paraan lang naman bago tayo sumunod eh. Idadaan sa isang sobrang mausisang mabuting pagkikiusap. Yung to the point na magmamakaawa ka na, yung talagang please pakigawa mo na. Or kailangan takutin mo. 'Di ba? Kailangan takutan. So, isipin naman natin paano maayos ang mga problema kung kailangan lahat ng bagay na lang makikiusap. Parang ang hirap gawin nun. Okay? Ang point ko dito, tingnan nyo. Meron na po ba sa inyo nakapunta sa Subic at saka sa Clark? Nakita nyo doon, di ba, na sumusunod ang mga drivers at mga sasakyan sa traffic rules? Bakit? Kasi pag nahuli ka doon, 2,000 pesos ka agad. Walang nakakalusot doon. Walang nakakapaglagay doon para makalusot doon sa traffic violation nila. Isipin niyo kung mag-declare ng martial law si President Duterte, kaagad magkakaroon ng fear. Matatakot ang mga taong bayan. Bakit kailangan itong fear na ito? Kasi itong fear na ito ang mag-i-establish ng discipline sa ating mga Pilipino. Alam nyo po, kung isipin nyo, kung balikan po natin ang deklarasyon ni President Marcos ng martial law, nakita po nyo ang Pilipinas noong mga panahon na yun. Bakit napakatino ng mga Pilipino? Kasi bukod sa takot sila, kasunod po ng takot nagkakaroon ng disiplina. 'Di ba? Kasunod ng takot nagkakaroon ng disiplina. So, para sa ating mga type ng mga tao, tayong mga Filipino, na allergic sa discipline, allergic na magkaroon ng malasakit sa ibang tao, the most sensible solution for President Duterte and the current administration is to declare martial law. Because declaring martial law will ensure that discipline will be instilled in the hearts of the people. Isipin po natin, 'di ba? Ano pa yung pwedeng gawin para yung mga pinaka-basic na batas sundan ng tao? Isipin natin ng maigi. Guys, state of lawlessness eh. Sinabi ni President Duterte, walang sumusunod sa batas. Walang takot. Good evening, Sir Ferdy. Walang takot ang mga Pilipino. Kaya nga lumaganap ng husto ang illegal drugs. 'Di ba? Makita natin mismong mga politiko, mismong mga government leaders nag-abuse ng kanilang power dahil alam nila that they can get away with it. Kitang-kita at hindi na kailangan ng marami pang ebidensya doon sa nangyari sa Bilibid. Dapat yun, kulong ka agad yun. So anyway, pag nag-declare ng martial law si President Duterte, makikita natin mabilis pa sa alas 4 magiging matino ang mga Pilipino. And going back to the problem of traffic, pag nagkaroon ng discipline ang mga Filipino, tayong mga Pilipino, easily 20 to 30% ng traffic gagaan. Bakit kamo? Kasi wala na basta-bastang papara kung saan-saan. Wala nang sasakay at bababa kung saan-saan. Wala nang tatawid sa maling tawiran. Guys, kulang. Yung emergency powers, kulang yan eh. Yung emergency powers, hanggang level lang yan ng pag-implement ng pag-ensure na ma-implement yung batas. Pero pag-enforce po niyan, kulang. Kaya wag po kayong magagalit sa akin na naman sinasabi ko na martial law ang katapat nitong problema ng ating bayan. Kasi hindi aasenso ang kahit anong bansa kung walang disiplina ang mga tao.
Kung tayong mga tao mismo, tayong mga Pilipino mismo, ayaw nating magkaroon ng disiplina, ayaw natin magkaroon ng malasakit para sa ating bayan, then my dear friends, we leave the president and the government with no choice. Martial law is the only answer to this. Magagalit na naman yung mga anti-Marcos, sasabihin hindi, aabusuhin yung power, etc., etc., etc. Pero ito yung tanong ko, ano pang choice natin? May mga nagsasabi na sa education daw idaan. Dapat daw ayusin yung education para mga Pilipino matuto ulit gumawa ng tama. Pero kung idadaan natin ito through education, gaano katagal pa bago maging disiplinado ang sambayanan? Aabutin ito ng 3 henerasyon bago magkaroon ng ng disiplina ang mga tao. Bakit kailangan? Hindi, well, okay, band-aid solution. Pero wala na kasing choice eh. Hindi ko sinasabi martial law forever, no? Clarify ko lang. Martial law until such time na maintindihan ng tao kung bakit importante na magkaroon ng disiplina. Kasi paano, guys, ang point ko dito, how will we instill discipline in the Filipino people? Is there any other way? Is there any other way? Ano pa ang choice? Ano pa ang choice ng kung yung napakasimpleng pagtapon ng basura, yan, basurahan, itapon dyan yung basura, hindi magawa ng taong bayan, hindi nyo gusto martial law ang isagot natin. Diba? Alam ko na may natatakot baka abusuhin. Na may chance palagi eh. Wala namang certain sa buhay. No? Hindi natin alam kung anong magiging magiging hinat na. Pero wala na tayong choice. Ito yung sinasabi ko. Dahil sobrang grabe na ng problema natin. Guys, wala nang sumusunod sa batas. Wala nang sumusunod sa batas. Yun yung sinasabi ko. Wala na eh. Wala na talaga. Okay? Emergency powers, limited lang yan eh. Limited lang yan. 'Di ba? So, wag niyo i-misconstrue tong sinasabi ko. Hindi forever itong pag-declare ng martial law. Siguro kahit sa buong termino, kalahati ng termino, alam nyo, once nakita naman ni President Duterte na umaayos na yung mga taong bayan, di ililift na niya yan, di ba? Kasi kung walang discipline, walang mangyayari. Di ba? Kahit anong gawin ng PNP, kung hindi nila pwedeng arestuhin lahat ng nagkakasala, wala. Di ba? Wala talaga. So anyway, kung meron kayong ibang suggestion, pakipost na lang po sa wall ko. Yung mga magsasabi dito na delikado ang martial law, well, I am sorry that especially those kung naka-jackpot ako at may nakikinig na martial law victim dito, I sincerely apologize for what happened to you or your family or relative. The only point I'm trying to make tonight is how our country will be disciplined again. And given the circumstances na tayong mga Pilipino ay allergic sa disiplina, ayaw gumawa ng tama, at patuloy na walang malasakit sa ating kapwa, napaka-limited ng options ng government. Yun lang po ang punot-dulo ng sinasabi ko. Nakita nyo sa Senado, ginagawa nilang circus, diba? Yung mga tipo ni Senator De Lima, ang mga binoto ng karamihan ng Pilipino. Ganyang klaseng leader. Sa pag-iisip, kulang rin ng disiplina. Kulang. Anyway, nangako po ako last time na hindi ko po papatatagalin more than 20 minutes ang mga live feed ko kasi
naglo-lowbat daw po yung mga smartphone. Sorry. Pero, so I'm just going to wrap up here, no? So, like I said tonight, I want to apologize also dun sa mga friends ko na nagsasabi ako masyadong mag-PI sa magputang ina masyado dahil tad ng PI yung goal ko this week. Pero talagang nakakagalit yung mga nangyari this week, no? So, my dear friends, my dear audience, I just want to beg you to please try to light up that fire of discipline in your hearts. Try to spread discipline, just like the discipline of the Koreans, the Japanese, the Singaporeans. Without discipline, this country cannot move forward. Hindi tayo uurong. Kahit na magkaroon ng Mayor Duterte sa bawat city ng Philippines, wala pa rin mangyayari. Kasi it will always be a fear game. But we have to start somewhere. And I firmly believe that right now, declaring martial law is the answer. Because declaring martial law will instill discipline, will instill fear, and hopefully cause Filipinos who continue to refuse to follow rules to be afraid. And in that being afraid, finally make us Filipinos have discipline. So, ito lang po. Maraming pong salamat dun sa mga nakinig. Kung hindi ko po naka-shoutout sa mga sa Tita Lori, magandang gabi. Bakit kailangan takutin pa natin? Yun nga tita wala talaga kailangan talaga takutin May choice, wala tayong choice. Anyway, so, good evening friends. This is Choral, Rafi Gutierrez. I'll see you again next week. May good news, malaking chance po na makukuha po ako na commentator sa isang radio station. Hindi ko muna sasabihin kung saan. Pero sana pakinggan po nyo yung station ko yung time ko sa station na yon kung nagkataon.